Hello mga best! Happy New Year sa ating lahat! So eto na nga yung ganap namin nung bagong taon. Sobrang saya nga ng pagsalubong namin sa bagong taon ngayong 2026. Dito nga kami kila Daddy King nagsalubong ng bagong taon. At ito nga si Daddy King mga best ay busy sa pag-setup ng sound system. Syempre mga best, hindi kumpleto yung pagsalubong natin sa bagong taon kung wala tayong pa-sounds. May bouquet nga mga clock yan, sobradang lakas. Yung tipo nag-uusap lang kayo mga best pero nagsisigawan na kayo dahil sobrang lakas ng sound system. At ito na nga mga best, dahil alas 12 na at sinindihan na lahat ng mga fireworks at yung iba nga mga best hindi ko na videoan dahil nag-aalaga. Grabe na mga best, iba talaga yung feeling kapag bagong Sobrang taon. saya At sobrang saya Ang din ng dami paligid. nga dumaan na nakamotor dito mga best, talaga namang birit na birit yung mga tambotso nila. Naging panata na talaga ng mga Pinoy ang pagbirit ng mga tambotso nila. Na para bang hindi makukumpleto yung bagong taon nila mga best kung hindi nila ibibirit yung mga motor nila. Sa mga nagmamotor po tuwing bagong taon, mag-ingat po kayo at baka kayo madisgrasya. O baka naman kayo makadisgrasya. At ito na nga mga best, iba talaga kapag merong sound system sa bahay. Nagsidatingan nga yung mga batang liko mga best at nagsayawan sila dito. At mga lasing na nga yung mga taong to mga best kaya nagsisayawan sila dito. Ganito dapat yung tularan nyo mga best kapag nalalasing ay masaya Halos lang. Isang oras yata sila nagsasayawan dito mga best. Pagdating nila ay nagsisayawan na at hindi man sila napapagod. Kuwang-kuwa nga ng DJ ang kiliti ng mga lasing na to mga best kaya hindi sila tumigil kakasayaw. At sa sobrang lakas nga ng sound system mga best talagang mapapaindak. At ito nga si Baby Sansa mga best, busy siya dahil nakakita siya ng bike. Ito nga yung time mga best pagkatapos ng putukan pinatulog ko si Baby Sansa. At nung nalingat nga siya mga best bigla siyang nagsuka. Pagkatapos ko nga siyang linisan mga best ay natulog ulit siya. Tapos mga best maya-maya na naman nagsuka na naman siya. At nung pauwi na nga kami ng bahay mga best nagsuka na naman hanggang siya. Hanggang sa pag-uwi namin ng bahay mga best nagsuka Tapos siya. Tapos pagka-umaga naman mga best nagtai naman siya. Yung tae niya mga best puro ubas na hindi natunaw. Nakatatlong tae siya nung umaga mga best puro ubas yung laman ng tae Pagkatapos niya. Nun mga best puro tubig na lang yung tinatai niya tapos kulay yellow. Kaya dinala namin siya kagad sa ER mga best baka kasi ma-dehydrate pa siya. Pagdating nga namin sa ER mga best kinuha na siya kagad ng dugo at dapat pati yung poops niya kaso hindi siya nag-poops nung time yung na yun. Yung result nga ng CBC niya mga best, meron siyang konting infection. At dahil di kami nakakuha ng poops niya that time mga best, nag-advise yung doctor na kahit sa pag-uwi na lang daw namin, doon na lang kami kumuha ng poops niya. Tapos pa-check na lang namin sa laboratory. At binigyan siya ng antibiotic mga best, pinainom muna namin siya bago kami pinauwi ng doktor. Kasi kung isusuka niya lang daw yung gamot ay isuswero siya. So hindi naman niya sinuka mga best kaya pinauwi kami ng doktor that time. So kinabukasan nga mga best, pina-check namin yung poops niya. At nung lumabas nga yung result ng poops niya mga best, wala naman siyang parasite. Sabi kasi ng doktor mga best, kung meron siyang parasite, papalitan daw yung mga gamot niya. Pero kung bacteria lang daw, yun na daw yung mga gamot niya. At dahil nga walang parasite yung poops niya mga best, hindi na namin siya binalik sa ER. Nung umaga at tanghali mga best, nakainom siya ng gamot niya at hindi niya sinusuka. Kaso mga best, nung gabing pinainom namin siya ni Daddy King, bigla niyang sinuka yung gamot. Tapos nagpahinga muna siya mga best bago namin siya pinainom ulit. Pero sinuka niya pa rin. Tapos nagtatain na naman siya ng tubig, sobrang dami. Kaya tinakbo namin siya kagad sa ER mga best kasi baka siya ma-dehydrate. Dito nga mga best, medyo nanlalambot na siya kaya natataranta kami ni Daddy King at nagmamadali papunta sa hospital. Pagdating namin sa ER mga best, sinwab test siya tapos kinuhanan din siya ng dugo. Kailangan na niya ma-confine mga best kasi sinusukan na niya yung mga gamot. Kaya nagdala na kami ng mga gamit namin. Sobrang na-amaze nga ako sa kanya mga best dahil kinukuhanan siya ng dugo, hindi man siya umiiyak. At nung nilagay nga yung swero niya mga best, hindi rin siya umiyak. Sobrang taas daw ng pain tolerance niya mga best kasi hindi siya nasasaktan kapag tinuturukan siya ng karayon. Natatawa nga ako mga best pagkatapos siyang masweruhan. Kasi nung ilalagay na yung swero niya mga best, mangyak-ngyak talaga ako kasi naawa ko sa kanya mga best. Kailangan niyang pagdaanan yung mga gantong bagay. Tapos hindi man siya umiyak, ako yung umiyak. Pagkaalis nga ng mga nurse mga best, pinapaalis niya yung swero niya. Siguro dahil nasasaktan na siya kasi malikot na siya dito. Nambubusit na nga siya dito mga best kasi nagugutom na siya. Bawal pa kasi siyang dumede at kumain mga best hanggang 2 a.m. At dito nga mga best, papunta na kami sa magiging kwarto ni Baby Sansa. Niloloko ko nga dyan si kuya mga best kasi parang hirap na hirap siya magtulak sa amin. Kailangan ko na ba mag-diet kuya? Pagdating nga namin sa kwarto mga best, pinasindi niya yung TV. Gusto daw niyang manood. Kaso mga best, wala nga palang internet dito. Kaya sabi ko sa kanya, matulog na lang muna siya. Naawa nga ako dyan sa kanya mga best dahil nagugutom na siya. Naghihingi siyang dede. Kaso hindi pa siya pwedeng dumede hanggang 2 a.m. So dito mga best, 2 a.m. na kaya nakadede na siya. May natira nga sa dede niya mga best at nag-aalala nga ako baka bigla siyang magsuka. At dito nga mga best, tinanggal na yung hose ng swero niya. Pero yung karayong mga best, hindi pa nila tinanggal kasi kailangan pa daw ng clearance bago nila tanggalin yan. So para magkaroon ka ng clearance mga best, kailangan mo munang bayaran yung bill mo sa hospital. At ito nga mga best, na-miss niya maglakad dahil ilang araw din siya nakaupo at nakahiga. Chinelas ko nga yung gamit niya dyan mga best kasi yung chinelas niya naiwan sa sasakyan. So after 3 days and 3 nights mga best, makakauwi na rin kami. Hinihintay na lang namin dumating si Doc para makauwi na kami. So eto na nga mga best, pauwi na kami at sana magtuloy-tuloy na po yung paggaling ni Baby Sansa. Sa ngayon mga best, medyo okay na siya, hindi na siya nagsusuka. Meron pa siyang antibiotic mga best, 5 days pa niyang iinumin. So yun na lang muna mga best, update ko na lang
lang kayo sa susunod. Thank you for watching. Bye!